Welcome back to another vlog. So, meron akong napansin na isa na namang loan app sa App Store. Yung pangalan ay Pondo Plus Home Credit Loan. Tala, Online Loan, Pilipinas. Naku, lahat ng keyword, guys, binanggit para mapansin. Napansin ko, malamang lumalabas na rin to sa mga cellphones nyo. Kaya mas mabuti pang subukan ko na lang siya, guys, at mapakita sa inyo at kayo mag-decide kung okay ba to o hindi. Yung lumalabas pa doon is 100,000 daw yung kanyang maximum loan amount. Kung yan lang pagbabasihan mo, di ba looks promising? Quick loan, worry-free delivery pa daw. Huwag kayo kaagad maniwala sa mga ganyan, guys. Mas mabuti pa, panoorin nyo na lang yung video na to para masilip nyo kung okay ba siya o hindi o huwag na nating pansinin. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's your professional utangera Ate Red here. And yung layunin ng channel na to is mapakita sa inyo kung anong meron sa iba't ibang mga online loan platforms para kayo makapag-decide kung okay ba sila o hindi. So, medyo controversial and you will understand why later. Anyways, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel, subscribe na kayo, guys. Mas mabuting subscribe kayo at naka-bell notification button kayo, guys. Kasi kapag nag-vlog ako yung mga super magandang loan app talaga, hindi kayo mahuhuli. Pero ngayon, ito muna ang kay Pondo Plus Home Credit Loan. Yung topic natin, ako lahat ng keyword ng mga online loan platforms, ginamit niya, ha? Siguro pag nag-search ka siguro ng Tala, makikita mo siya. Pag nag-search ka ng home credit, makikita mo rin to. Tapos meron pa siyang sinasabing worry-free daw, yung mga ganun, flexible repayment. Basta yung lumalabas talaga dito, yung tumataginting 100,000 pesos. Kaya huwag nyo munang i-download, guys. So, lumalabas din yung loan app na to is under BPC Lending Incorporation. O mahalaga na alam natin kung sino yung ating inuutangan, guys. Anyway, so wala pang enough reviews yung loan app na to, kaya sinubukan ko na to para sa inyo. Humingi pa siya ng location. Bumungad to. Pagkatapos ko siyang i-download, sabi niya, minimum interest rate is 0.06 per day. O, looks familiar na yung ganon. Next ka na lang. Tapos iyon, pinapanindigan talaga niya yung maximum loanable amount is 110,000 pesos. 180 days daw and 0.06% per day. Pero wag muna. Experience natin na in the end, umiiba yan. Kaya sinubukan ko na siya para sa inyo. Kinlik ko po yung apply now. And then, makikita mo doon, parang kunyari, totoo siya. So, lumabas, humihingi po siya ng phone number. Pero dito kayo magugulat, guys. Nilagay ko yung phone number. Tapos doon na mismo nag-float. Doon na, hindi mo na kailangan humintay ng text. Lalabas na lang po yung OTP na andun na. So, pwede ka lang palang maglagay-lagay ng kung anong number dito. Makakapasok ka kaagad. So, yun nilagay ko, yung lumabas na OTP. Naging 20,000 pesos. O, yun. Diba? Style na nila yun. Moving on, yung next page, walang lumabas. Blanco. Yung kinlik ko yung apply now. So, sabi, nakakaloka, may X na. So, hindi ka pa nakakapag-apply, hindi ka pa nakakapaglagay ng kung anong information, phone number pa lang, i-reject na. So, sabi ko, mag-try kaya ako ng ibang number. Nag-try ako, guys, ng ibang number. Mas lumala. Kasi wala na talaga akong natanggap na OTP. So, kaloka tong app na to. Curious ako. Ibang klase din siya, ha? Phone number pala ilagay mo, wala na. Ligwak na. Yun, wala na akong maisip na dahilan kung bakit may X dun So, hindi na talaga ako nakapag-continue. Wait. At doon may nakalagay, the loan service provided by Pondo Plus app are authorized by Kayamo Atlas Lending Corporation. Kayamo Atlas Lending Corporation is a leading institution approved by the Securities and Exchange Commission of the Philippines and subject to the authorization and supervision of the Securities and Exchange Commission of the Philippines under SEC registration, blah, 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 blah. Kinuha ko yung number na yan, yung sa SEC, tapos sinearch ko siya doon sa list of recorded online lending platforms. Nakaka-update ang noong March 18 or March 2025. Legit naman pala tong si Kayamo kasi andun siya And naalala ko, guys, na ito rin si Kayamo yung lumabas nung in-applyan ko si World Peso. Na yung, alam nyo, yung si World Peso, diba, yung may mga comments na andun na sabi na kaka-register pa lang, reject na kaagad. Parang ganun din yung style. At nung sinubukan ko si World Peso na yan, diba, andun din si Easy Borrow, si Fund Solution. Tapos itong si Fund Solution, ito rin yung lumabas nung si Pondo pera din yung in-apply. Ito, may mga screenshots ako sa show. Meron pa, may isa pang loan app na sinasabi din si Kayamo din yung behind sa kanya. So, what's the
issue here kasi kung pupunta ka ng list of recorded online lending platforms, andun si Kaya Mo, diba? So, what's going on here? Meron akong parang conclusion o charot theory. Charot din na. Kaya tayo gumagawa ng ganitong mga videos para maging aware naman yung parties na dapat maging aware. For example, baka hindi alam ng totoong Kaya Mo na may mga may mga loan apps pala na ginagamit yung credentials nila andun sa SEC. Siyempre, hindi makatarungan yan, di ba? Or baka si Kaya Mo nagde-develop ng sarili niyang app, dapat alam din Kaya Mo na nakikita na natin para mga mali yung mga app na either way, Kaya Mo needs to do some checking. Pero, I did further digging kasi na-curious ako, guys. Mukhang legit nga tong company na to na si Kaya Mo. Yung nakalagay po doon sa list of recorded online lending platforms is yung website. Yung website na yun yung mukhang legit. I don't think nagpapautang siya sa mga individuals like us. I think they're offering business loans for MSME and micro, small, and medium enterprises. I think yun. Okay. So, hindi siya OLA. Bali, yun yung pagkakaintindi ko. Hindi siya OLA na nagpapahiram sa tao. Meron siyang ibang requirements na kailangan ma-prove mo na pasok ka sa requirements para siya sa MSMEs. So, hindi to pwede sa atin. There's some checking that needs to be done here. So, I hope mapanood to ni Kaya Mo, yung totoong Kaya Mo, at they do something about it. Kasi unfair naman yun para sa kanya na parang ginagamit yung credentials niya ng ibang loan apps. Or kung nagde-develop man siya ng sarili niyang app, dapat yung talagang credible, diba? So, dapat yung maayos. I hope all parties involved look into this. And kung makita nyo yung loan app na to, mag-appear man sa Facebook nyo or nahanap nyo lang sa App Store kasi sinesearch nyo si Tala, si Home Credit, online loans. Kung makita nyo yung loan app na to, iwasan nyo na kasi parang mali siya. Para sa akin, iiwasan ko to. Baka mag-aksaya lang kayo ng panahon kung itry nyo to kasi phone number pa lang, wala na, ligwak na. Kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms na syempre, nasubok na natin na okay talaga. Meron tayong playlist. Ito yung legit loan apps by Ate Red. Check nyo yung playlist na yan kasi andun po yung mga loan apps na hindi joke. At baka dun yung mahanap yung loan app na bagay or suit sa needs nyo. So that's it for today's video. Bye for now. I'll see you on my next vlog. Okay.